school that can guide you and teach you. Try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSPN. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSPN. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSPN. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSPN. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSPN. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSPN. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God.
Opening prayer. Almighty and righteous God, thank you for filling every seat in this room today. We thank you on behalf of every intellect and heart that is here in this space. We are given a concept, a vision, and daily directives. You have bestowed us with skills, abilities, and talents to use for your glory. What we hope to accomplish today is something that only you truly know. Nothing is ever wasted, since even errors and faults are put to good use. Your goodness is greater than all our understanding and efforts combined. Please forgive our pride. Strengthen our confidence in who you have made us to be. Set us free from comparison so that we can collaborate effectively. Bless this portal today. Ready us to make every moment count. In Jesus' name, amen. Good morning, Centurions, okay, to our parents, the learners' parents, okay? So thank you for tuning in. Welcome again to another episode of the CSBN Portal. And with me again, as usual, hindi nawawala naman sa portal si Sir Perry. Sir Perry! Wag mo na mawala kasi marami pa tayong mission na gagawin, no? Of course. Sana mahaba pa, di ba? Buhay natin, Sir Perry. Kasi kung ikaw ay marami ka nang ginagawa, marami kang gagawin pa, bibigyan ka pa ng mahabang buhay ng ating Panginoon. Okay. Kasi yun po. Yun po talaga. Totoo. Totoo, ano? At dahil dyan, anong pag-uusapan natin, Sir Perry? At isang mapagpalang araw po sa mga ating mga listeners po at sa kasalukuyan po dito sa aming paaralan ay nagkakaroon po ng final exam, no? Itong week na ito. No? Nag-start first day po ito until Friday, no? At syempre isang mahalagang pag-uusapan natin ngayon ay yung ko po ito, no? Kasi actually makikita natin ito sa post ng page ng Roman Catholic of Diocese of Novaliches, no? Na yung nangyaring mga pinahalagahan ang mga kabataan sa Rome last May 25. Oh, no? May nangyari pala? Yes, World Children's Day doon. Yan, yung pinost. Rome 2024. Hindi siya worldwide pala, sir? Yes, sa Rome mismo. Vatican, all over the world, the center of our Christianity. Okay, so... No? Pina-practice din natin. Meeting with the children. In line with the church, no? Nung inano natin, Synod on Synodality. Pinapakinggan po lahat yan. Kaya mas maganda, pagtuunan natin ngayon, ang post na ito, yung topic na ito, yung World Children's Day sa Rome. Kasi ang ganda ng nangyari. Nice topic, sir. Yes po. Actually, ito po, natutuwa po ako na nakapost po ito sa ating diocese, no? Pinost nila, nakita natin, annunciation yan. May 25, hindi po annunciation. So, yun po siguro yung ating topic ngayon, Ma'am Charmaine. Yes. Kasi ang ganda ng nangyari. It's Anong part nangyari? of, pag sinabi Synod and Synodality, pinapakinggan yung tinig ng mga bata. Ini-empower din natin yung Ayun, mga bata. that term. Sinasali natin sila sa conversation regarding mga issues na kailangan din nating the issues na pinagdadaanan din ng mga bata, no? Yes po, yun nga po yung magandang tingnan po. I like the term. Dapat po ito natin isabuhay. Lalo na po yung mga nasa may mga position po kayo, no? Gusto niyong mag-grow ang lahat, you should empower them, no? Yes. Yan po, minsan sa parish, nararamdaman ko, lay empowerment. Yan sa diocese din po, no? Yun po, yun yung natin. Kaya ang ganda po yung conversation. The Pope talagang sinagot niya yung mga mahalagang katanungan ng mga bata. Ang unang tanong ay sinabi ng isang bata doon na, why are there some people who don't have a home or work? Di ba? Naisip yun ng mga bata. Kala natin hindi aware yun yung mga bata sa ganun, aware, diba? mulat po sila. Mulat po sila sa Oo. nangyayari sa ating paligid. Kaya nga hindi po natin pwede sabihin,
talino ako, mga ano lang kayo, ako, degree holder po ako, mga bata lang po kayo. No. Pareha-parehas. It is the same Spirit, Holy Spirit, yung gifts na nare-receive po natin. Okay. Sir, in fact, sir, kapag kausap mo yung mga bata, yes, na-interact ko yung sir, yung mga grade 1, grade 1 natin, grade 2, pag tinatanong mo sila, ang gaganda ng mga sagot nila, sir. Doon yung pinanguhugutan. Ang galing nilang mag-isip ng sagot na hindi mo ma-imagine, ganito magsugot pala yung mga bata, no? Yun. So, yeah, kapag may mga may mga issues tayo, meron talaga yung masasabi yung mga bata. They should be involved. Yun po yung kailangan natin pakinggan ng kanilang mga tinig at doon tayo kukuha ng mga aral papunta sa kanila. Yes. Dapat yun po yung tinatawag natin, the theology from below. No? Dapat inano niya bago mo i-impose yung plan mo, dapat alam mo na yung mga subject mo, no? Napaparating yung mga gusto mong i-implement. Ano ba yung sagot ni Pope Francis? Ang ganda ng sagot ni Pope Francis ng katanungan, why are there some people who don't have a home or work? Sabi niya, this is an injustice. Bakit po? Kasi maraming mga bata, maraming ngayon, mga tao, na nagugutom, walang tirahan. Injustice because some other countries, instead of tugunan yung kahirapan, hunger, yung homeless, ang ginagawa ng ibang countries ngayon daw ay bumibili sila ng mga armas, yung mga weapon para sa for war. Injustice nga din. Kasi parang bakit? Anong trigger? Bakit bumili ka ng na hindi mo tuloy na ilagay doon sa pangangailangan ng yung mga nasasakupan? Bakit? Paano na ikaw ang superpower? Wala pong nananalo po sa war. Yun lahat po, talo talaga. Kasi lahat may casualties. Yes po. Yun po yung sinasabi ni Pope Francis dito sa response niya doon sa tanong. Ang ganda ng sagot, no? Ni Pope Francis. Talagang direkta injustice. This is as injustice. Yung priorities, no? Hindi na hindi natugunan yung priorities na dapat sana ay for humanity, for the humanity's sake. Syempre, pag pinapakain mo yung diba? It's showing humanity. Pero ang nangyayari, bumibili ng armaments na to destroy, for destruction. Yun. Diba? I mean, purpose is for destruction. For destruction. Hindi po yung parang makatulong. No? Kaya nga sinasabi ni Pope Francis na lang, hiling po sa atin po lahat. Sabi ni Pope Francis, I am asking for a favor. Anong favor na yan? Every day when you pray for the children that are suffering for these injustices. It's heartbreaking, sir, na makita yung mga victims, yung sa war, sir. Nakikita mo yun, yung mga video ng mga bata na alam mo yun, na namamatay, kung hindi namamatay, na susugatan sa yung tawag niyan, yung mga gamit nga pang war, yung mga so nagiging casualties nga sila, 'di ba, yung mga bata. So naalala ko, sir, naalala mo yung nung sa Syria na war? Nag-viral yung bata na parang na siya, nabuhay naman siya, pero naanuhan siya ng mga abo. Buti hindi siya namatay. Pero may mga duguan siya, duguan yung itsura niya, yung bata. Yung image niya talagang heartbreaking talaga kasi bata walang kamuwang-muwang na nadamay siya sa gulo. Yan talaga pag ang leader, alam mo ba yung cause niyan, ma'am? Pag ang leader tumitingin na lang sa kanyang sarili. Yun po yung nangyayari. Yes. Kasi Greed, doon na yun, selfishness, no? Yung pagtumingin na sa sarili, doon na yung chaos ang nangyayari. Kinokontrol na sila ng evil. Yun po yung doon. That's why we need to pray. Pray for the leaders. Lahat po ng kung anong leader ka, lahat po ng mga leaders, ipagdasal po natin po. Para at least, purify yung soul nila. Yes po. Yan. Kasi yung iba,
linuklok natin yon. Binigyan ng chance ng Panginoon na maging isang leader. Pero as if nagiging din sila, bumabalik ng the history of humanity. Yung nila, feeling nila, Diyos na rin po sila. No, hindi po kayo, opportunity, pagkakataon lang po yan, yung pagiging leader, hindi po ikaw ang control. Kung hindi ikaw, dapat ang nagsisilbi. Hindi ikaw ang sinisilbihan. At hindi ikaw nagdedesisyon, kinukonsulta mo at nakakinig ka sa mga outcry ng mga tao. No? Ganon. So, yan. At yung pangalawang tanong, yan. At bago natin bago natin pag-usapan yung pangalawang tanong din ng mga bata na nangyari doon sa Rome last May 25, basahin muna natin yung ating first comment of the day. Okay. From Gabriela Jacobson. Good morning po, Sir Perry and Ma'am Charmaine. Good morning sa'yo, Gabriela. Thank you for tuning in. Okay. So, yan po si Gabriela. And then, si sabi ni Jacob. Jacob, grade 12. Grade 12, si Jacob. Good morning. Good morning, Chat. Sino si Chat? Siguro. Nood po kayo. Concert on May 31. Salamat. Mamaya. Surprise ito sa may second. May surprise kami mamaya. Second segment po, no? Ay, galing ng grade 12, sir. Ang active nila ngayon, sir, sa pag-promote. Diba? Kasi may test ngayon pero siguro wala pa, hindi pa siguro nag-start. Break po ngayon, sa kasalukuyan break po nila, kaya siguro nakakapag-message po sila. I see. Sabi ni Ayomi, best reward po natin after exam is yung upcoming concert sa Friday, kay manood na po kayo. O Gabriela, manood ka ha, punta ka dito. Isama mo, Gabriela, yung mga mga friends mo dyan sa Bulacan. Mga tropa. Punta kayo dito, ha? Yes po. Yun, para at least natin, no? Mabigyan natin ng halaga yung po. Kasi nakaka-inspire ito, no? Hindi na po ito nanggaling sa mga teachers sa kabataan na sa kabataan na po. Kaya nga po tayo ay blessed po dahil patuloy yung biyaya ng Diyos na nararanasan ng mga at lahat natin at na-showcase nila yung gift, no? And also, sir, it's a youth empowerment. Yun. I like the term empowerment. Youth lay empowerment. Kasi sila yung sila talaga gumawa ng lahat ng nag-prepare. And that is the message of the Synod on Synodality. Lay empowerment. Kailangan natin po. Eradicate na yan. Gone are the days na yung clericalism, no? Yung mga sila lang. Pero the Pope himself, very humble, talagang na-practice na yung values ni Jesus Christ. Kaya inaano niya na maging humble. Pakinggan natin yung mga boses. No? All right. Ma'am Char? Okay. So, second, ang tanong, sa second na tanong ng bata doon. Okay. Sige. Sabi ng isang bata, ito po, yung pangalawang tanong niya, Dear Pope, I wanted to ask you this. If you could make a miracle, which one would you choose? Ang ganda nito, parang nakakakilabot. Naisip ba ito ng mga bata? Oo. Kayang-kaya ng mga bata itong mag-isip, sir. Ganitong question. Very creative yung mga bata, sir. Grabe naman. Creative yung mga bata. Kaya sabi nga, kung I wanted to ask you, sabi ng bata kay Pope, no? Na if you could make a miracle, which one would you choose? Alam mo po yung ganda ng sagot ni Pope Francis. Pakibasa, Ma'am Charmaine. Okay, ito, sabi ni Pope Francis. Sabi ni Sir Pope Francis, it's easy that all children have the necessary to live, to eat, to go to school, to play. That is the miracle that I would like to perform. A miracle is that all children are happy. Let's pray to the Lord that He perform this miracle. Alam niyo po yung hindi po yung mga sagot ni Pope Francis. Very practical. Kung ano yung necessary, kung ano yung urgent, yun ang pinatutugunan niya. Simple lang, no? Achievable to eh. It's very easy. Pero bakit pang hirap? Yun. At yan din naman po talaga yung dapat. Ano ba yung mga priority natin? Kasi kung nung nabasa ko ito, minsan
tumayo yung balahibo ko nito kasi kumbaga yung Pope as a representative of Christ here on earth, no? Parang ganun ang mga sagot sa mga katanungan. Hindi highfalutin pero talagang makukuha natin. Gagawa siya ng miracle. Number 1, to live, to eat, to go to school, and to play. Di po ba? Na dapat ay na-experience lahat ng mga bata. Yan. And of course, to be happy. Diba? To have a positive experience. Malayang in childhood naninirahan. nila. Yes. Dapat nag-i-enjoy po sila. Kaya nga po, nag-i-invest po yung mga magulang na paaralin yung mga, mamili sila ng schools na paparalin yung mga anak nila. Para yung malaya, malawak yung pag-iisip. Tapos, siyempre, yung pagkain. Ang pagkain naman, kasi doon din nagmumula yung nasa-shorten yung ating life because of food. Yan po yung ni Pope Francis. Okay. To live, to eat, to go to school, to play. To play. Okay. Napaka-importante yung playing sa mga bata, sir. Very important sa kanilang development, overall development. Lalo nila na ma'am, play. yung mo as guidance counselor, Yes. associate dito sa ating paaralan. So makikita natin yung mga nag-guide kayo, di ba? So we allow them to play talaga at talagang ina-advise namin yung magulang na lumabas yung mga bata, ilabas nyo, maging sila, i-explore nila lang creativity nila through playing. Yan. Okay. Yes, sir. Malapit na tayo mag-break, so we have to read the comments. Basa, sino po? Oo, kasi sayang very active yung mga bata ngayon. Okay, from Pan, si Pan. Okay, nandito si Pan. Good morning po, everyone. Good morning, Pan. Hello, Pan. From Riz Labuni, good morning po. From Marcus. May ribbon pa yan, ha? Oo, ang Okay. cute ng ribbon. Shout out Shout po. out. Shout out. Sabi ni Marcus, shout out kay Ayomi Caravana, ang masipag na marketing head. Yes, Yun. shout out sa iyo, Yumi. Diba? From Jacob Sanchez, kindly visit CSBN's Facebook page for more details about the year-end concert. Thank you. Ayun. Actually, ang ganda ng mga bata ngayon because in-empower natin sila. Diba? Ang dami na, pati yearbook natin, ang ganda po ng kakalabasan. Ang ganda ng totoo, sir. Ang Yes. ganda ng kinalabasan. So you see, pag ginamit natin yung kakayanan ng mga bata, talagang Yun. lumalabas talaga yung galing talaga nila. At yan Diba? talaga ang na nakukuha natin, nahuhook natin yung nung biyaya, yung grasya, yung binigay ng talent sa kanila ng Diyos. Okay? Okay, so Maraming salamat, Ma'am Charmaine. thank you, Sir Perry. So tune in pa rin po kayo dahil babalik pa kami at may sorpresa kami sa inyo. Bye!
Okay, welcome po sa ating second segment po ng ating Usapang Pagpapahalaga. Okay, so kasama ko ngayon, siyempre, may pangalan dyan. Ito po yung ating captain ng ating ngayon sa concert na gaganapin, no? At si Zach ay yung leader naman po ng Nathanael 3.0. So, sige, pakilala mo na. Ayun. So, good morning. Good morning, Centurions. Ako po si Carl Andre Pan and isang grade 12 student ng CSB. Yung role mo ngayong gaganaping May 31. Ayun po. So, sabi na rin po ni Sir Perry, ako po yung head nung sa pag-organize nung sa concert. And ako po yung magiging drummer ng Nathanael 3.0 and kasama ko po ngayon si... Yan. Sige, go. Pakilala ka rin. Good morning din po sa mga viewers and Centurions. I'm Zaki Sistol from grade 12 rin. And ako yung leader ng band na Nathanael 3.0 and also the lead guitarist of the band. Ang lalim naman ang yan, boses. Okay. Alam niyo po kanina, yung topic natin, isa sa isa sa kahalagahan ng yung pagdiriwang na nangyari doon sa Rome, no? World Children's Day last May 25, no? Yung mga pangyayari na nangyari, isang pangyayari na yung pagkilos upang kilalanin ang mga mahalagang papel ng mga bata. Pangalawa, yung binibigyang diin ni Pope Francis ang kahalagahan ng maliit na kilos ng kabaitan, gaya ng pagbati, pasasalamat at paghingi ng tawad. Kaya nga po, itong mga, itong mga gagawin, sabi pa nga na term namin ni Ma'am Charmaine kanina, yung empowerment. Ngayon, kaya nga po, sila po yung mga nag-lead, sila yung nag-plan, at kailangan nating suportahan. No? Ang ganda po ng, I am sure, sigurado po ako, na mag-i-enjoy po kayo pag narinig po pag napanood nyo yung concert na gaganapin ngayong Friday. Diba? Okay, ano kaya ang ini-expect nyo? Yan ang unang tatanungin natin, babasahin. Ano ang ini-expect nyo sa concert, sa year-end concert na pinangmagatan? Anong title nun? Sige. Yung title po or yung pamagat nung year-end concert namin ay Harmony for Hope Year-End Concert. Yun po. Ang ganda po ng concept na yan. Sino pong nakaisip ng harmony? Yes po. Yung buong banda po namin, yung Nathanael 3.0, nag-brainstorming po kami kung paano kami mag-iisip ng title kasi dapat po related siya dun sa purpose or yung goal nung concert, which is yung fundraising nga po para sa school po. So ayun, naisip po namin ng Harmony for Hope kasi kahit nagtutugtog po kami, which is yung harmony, pero may purpose po siya and yun pa nga po yung mag-give hope and yung fundraising po ng mga yan. Alam niyo pa, Zach and Pan, no? Nang nabasa ko yung title pa lang, Harmony, we are in harmony with, number one, the church. Una, yung empowerment. Yung talagang nabigyan kayo ng pagkakataon na ilabas niyo yung mailalabas yung mga talent niyo, di ba? So, God-given talent, yun po yung isang roon. Harmony, yun, we need that. Kasi sabi niyo na po, tumutugtog, nag-play, isang tinig, pero mayroon kayong purpose. Yung purpose nyo, hindi yung pangsarili, kung hindi para magamit. Kasi dito sa ating paaralan, through the mind, no, yung itong utak nito ng yung wisdom na naisip po ng ating ng principal na nagkaroon ng tinatawag na magbuo ng band. Actually, yun po yung nag-i-start doon, nahuhon natin ng talent na de-develop at which is yan po yung pinagpapasalamat. We are blessed in this institution. Kasi yun po, sa tingin niyo po, makikita ka, bakit kayo? Ang gaganda ng invitation pa lang, no? Tapos pangalawa, yung practices nyo,
napapakinggan ko, parang ang excited akong mapanood kayo mismo. Tapos kayo yung plan, kayo po yung nag-conceptualize ng ganitong mga mangyayari, di ba? So, talagang I appreciate na nangyayari ito dito sa ating paaralan. No? So, yan po yung katanungan, ano ang ine-expect nyo sa concert na pinamagatang Harmony for Hope. Kasi we are hoping na masunod yung kanilang purpose ng kaya fundraising po ito para makabili ng mga instruments na gagamitin hindi lang sa kanila kung hindi sa susunod na mga bands. Okay, sige. Paano kaya na-develop yung talent nyo? Yan. Okay, sige. Sino bang mauna sa inyo? Ayan. Sige, ako po mauna. Ayun po, yung talent po na magagamit ko dito, which is yung, ayun nga po, yung sa pagdadrum, I think i-relate ko dun po yung sa sinabi na miracle ni Pope Francis po ayun sa World Children's Day, na kung saan sinabi niya po na may opportunity yung mga bata na makapaglaro or give them chance to play. And kaya po parang dun din, yun yung naisip ko na parang yun yung paraan ng pag-develop ng skills ko po. Kasi nung bata po ako, nagkakaroon ako ng opportunity na makapaglaro, ma-explore ko yung creativity ko, and parang hindi naman hindi siya kailangan magsimula agad sa magdadrum ka lang. Kahit yung nakikita mo lang and then try mong i-apply sa mga iba't ibang bagay na nakikita mo sa paligid mo. Like, nung bata po ako, yung mga kawali, mga drum ng tubig, ganun po. So, parang na-explore mo yun yung talent mo, yung creativity mo, and through that po, parang dadagdagan mo na lang ng passion na matuto pa. And then, ayun, pagtuloy-tuloy mo na lang. Pero nagulat kami sa iyo, Pan, no? Dahil ilang taon ka na rito. Tapos itong last, doon na nabigyan ng opportunity na makapahawak ka at talagang nag-shine. Mayroon pala itong angking sa pagdadrums, no? Yung talento, no? So yun po talagang sabi mo nga, nabigyan ng opportunity, and that is the purpose of our principal, yung naisip niya itong yung na-encourage niya yung mga bata na magbuo, no? Magbuo ng banda, no? At kanina pa kami nababothered nitong kanina yung unang hindi kami makapag-focus kasi ang ganda po ng comment nung una yung ni Gwen Geraldes. Pogi po nung nakasalamin. Sino ko yung sasabi? Pogi nung nakayelo. Sino nakayelo? Okay, parehas sila nakasalamin. Thank you, Gwen. Okay, tapos sabi ni Gabriela Jacobson, ano yung sabi? Pagibasa? Sige, Pan. Galing po kay Gabriela Jacobson. Pabati po sila, marami-rami po, Brian James Pascual, Jacob Santillana, Paul Asher Fernandez, at Zian Toby Pascual. Congrats, buddies, with honors, Keyo. Oh, congratulations. No? Sige, dalhin mo yan dito, Gabriela, ha? Nood po kayo ng concert, Gabriela, and yung sama mo yung mga friends nyo, parang party, ganun. Hindi kayo party. Yes. Harmonize. This Friday din. So, abangan niya, guys. Okay. Zaki, ano naman, paano ba yung mo? Anong masasabi mo doon sa ating pinag-usapan? And is, una sa lahat, nakaka-inspire rin, and hopefully sa mga viewers po na manonood dyan, huwag niyong sayangin yung chance na binigay sa inyo ng Panginoon, ang talent. We use it, opportunity to grow and to nourish. Yung i-develop nilang kasi ang sarap yung ma-realize na ayun po, sa experience ko, coming from my experience sa pag-aaral ng gitara. Sa una, yun nga, kailangan paghirapan, yun nga, na may experience, yun na sakit sa daliri. And as the years go by, makaparealize ka na, grabe na yung worth it na naranasan mo is may purpose talaga na binigay kung bakit yan yung talent na binigay sa yung role. So, sarap talaga na ma-realize na yan,
yung blessings talaga ni Lord, Lord, na maraming purpose din na pinapadala din sa inyo na paunti-unti na kayo rin makakapag-discover na late. Dati nung bago tayo diyan sa di ba? Sa parokya ng Pagkabuhay, dati napipilitan ka lang nagigitara sa mass. Oo. Way back yung bago nung nag-pandemic 2018, 2019 yan. Oo, nang po pilit. Pero nung nano na siya, baski yung mga Youth for Christ, yung sa music sila sa Pagkabuhay, parang niya, for the Lord, pero mayroon pa siyang natatamad pa siya. Parang pa siya, gusto pa niya ng higher. Kaya nabigyan ng pagkakataon na mayroong banda-banda, yan na, nag-shine na. Kaya nga, doble ito. Concert mo sa may concert kayo sa 31, tapos kinabukasan, anong schedule mo? Kinabukasan, June 1, saan kayo? Youth camp. So, ayan po yung niya. So, maganda rin, na-serve nyo, nakakatulong kayo sa mass. And then, dito, nabde-develop kasi, siyempre. Yan, Marcus, anong sabi? Pasample po ng maririnig namin sa concert. Sample daw. Ano kayo? Okay, maganda po yan. Expect nyo kasi talagang itong mga kasama ko ay talagang dito lang na-develop yung talent nila, no? Talagang nabigyan ng pagkakataong mailabas. Ethan, ano sabi ni Ethan? Ayan, during yung sample na sinasabi mo, Marcus, after nito, wag ka mo nang bibitaw. Maririnig mo yung wag bibitaw tune in lang ha. Maririnig mo yung sample na sinasabi nyo. Abangan nyo po, no? And then Ethan, excited po sa concert. Siyempre, binili ni Ethan ang daming VIP tickets yan. VIP no? Okay. Pinakyaw niya na yung mga Pinakyaw tickets. ata. Ang daming na to. Batang to eh. Parang manager ata to. Expect po na maangas at catchy na musika. Yan ang maangas at catchy na musika. Ang galing naman. Ito. Basahin nyo. Ayun, Dalawa. 1, 2, 3. Dalawa kayo. Basahin. Galing po sa mentor namin kay Ma'am Daisy. Pinaka-talented namin mentor, Ma'am Daisy Cervantes Oliva. Okay, sige. Basa anong sinasabi niya? I appreciate the efforts and hard work of our grade 12 learners in organizing this event. I pray for this concert to be successful. Pabaon sa mga graduate. Galing. Tama. Pabaon. Gusto kong manood po kayo ng concert po, no? Kasi kung baga, ito po yung, if you want to appreciate God's given talent, you should watch the concert. Yan po yun ha. Okay, at mamaya maririnig yung sample nila, no? So, abangan yung sample ng Nathanael. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye.
Hey Centurions, we are The Nathanaels. We would like to invite you to our fundraising concert entitled Harmony for Hope Year-End Concert on May 31, 2024 at the CSBN Gym. Buy your tickets now at the accounting office. See you there, Centurion. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. Welcome to another talk sa program Let God's Word Guide Us. And for this talk, I have chosen a passage from the first letter of Peter, chapter 1, verse 7. Thus will your faith be tested like gold in a furnace. Gold, however, passes away, but faith so much more will bring you in the end praise, glory, and honor when Jesus Christ appears. A very beautiful and meaningful passage from the first letter of Peter. Again, chapter 1, verse 7. So it tells us that gold, one of the rarest metal in the world, is tested in fire. This means that when gold is gathered, normally from mines or gold panning in a river, it has to undergo a certain process where it is heated in fire, and then the impurities will be removed, and if there will be total removal of the impurities, then we will be able to produce a 24 karat gold. No? Karat is a measurement, proportion of gold in an alloy. So for example, we say 18 over 24, so it means to say it is not 100% pure. So it has to be 24 over 24. So that's why the phrase 24 karat gold. So gold is tested in fire. Now, according to the letter of Peter, we will also undergo testing. So our faith will be tested. So just to clarify, the one who tests us is of course God. God does not tempt us. God tests us. And there is a saying, I really don't know who is the author, pero there is an author who distinguished and who asked, what's the distinction between school and life? And then the answer is supposed to be, in school, we are given lessons, then a test. Life, on the other hand, gives us test that teaches us lessons. So, why will God test our faith? Precisely like gold, to remove the impurities, to remove whatever selfish interest or self-centered motives or whatever it is that may be sinful in our nature. So to remove impurities, to make us totally dependent on God, to make us totally reliant on Him and loving Him, God tests, or He gives us test in life. And like gold, it's painful. Sometimes these tests are painful, very humiliating. At the same time, sometimes it's too heavy. But if we love the Lord,
if we trust Him, we should patiently bear with all these trials and difficulties, because we know deep in our heart that these tests are provided by God or are allowed by God to make us a better child of God, to make us the better version of ourselves. So like gold, that we need to be 24 karat. So this is the reason why saints have to undergo a lot of ordeal, sacrifices, difficulties, and challenges. But they remain loyal, faithful, and loving to God. That's why they are recognized by the church as models for us. So God did not promise us a life that is a bed of roses, but God gave us an example through the Son, through the passion, death, and resurrection of Jesus, that we should bear our crosses lovingly and obediently, because in the end we know that this process will make us best version of who we really are, and we are His children. And as His children, we are not exempted from the difficulties and challenges of life. We are supposed to transcend over these difficulties and challenges, so that the impurities, the imperfections in us will be removed, and we will become like a 24 karat gold, shining, blooming, radiant children of the Father. So I hope you have learned something new. It may be of help. Please do not hesitate to share or to press the like button or heart button and share the good news of God, share the scriptures, and let God's word guide us all. Thank you.
back to our last segment. Yes. Hello, Ganda Sir na Paul naman. and Sir Perry. Oo. Very blooming na blooming pa naman si Ma'am Charmaine doon sa ating topic, no, yung mga children ba yun? Yan po. Oo. Yan. Oo. So, yeah. Bakit ikaw, sir, di ka ba blooming? Blooming ka din eh. Sa ano mo? Kami ni Sir Perry, bloomed na kami. Bloomed. Bloomed. Hindi so, anyway, naman. ano ba yung pinaka-topic tema natin or topic, Ma'am Charmaine? Okay, so ang topic natin ay about World Children's Day. Okay, at of course, kinonect natin yan, sir, sa mga learners natin na grade 12 na Yes. magka-concert. Okay, kasi siyempre we have to clarify, no? Yung official word kasi na children, according to the United Nations, are people who are 18 years old and below. 18, sir. Yes, Okay, 18. hindi 17. 18 okay. and below. So, pag 18 years old, children pa rin. Child pa rin siya. Siguro yung 18 doon, Transition. kalagitnaan, transition. Okay. Yung after 6 months siguro, 18 and above yun. Oo. So technically, tama ka, yung ating mga grade 12 are still children when referred to as the United Nations, yung classification of person according to age. So they are still children, minors, no? Okay, so, and of course, anong nga ulit yung topic? Children? Children's World Day. Children's Day. World Children's Day. Yun ang nangyari yun. I-echo lang natin, sir, nung nangyari nung March 25 Yes, oo. sa Rome. Tapos meron kang binigay na word kanina, Sir Perry. I was listening to both of you. Maganda talaga yung binitawan ni Ma'am Charmaine kanina na in-acknowledge mo yung empowerment, no? Yan. So, in the school, we would want also, in the spirit of synodality, we want to empower the children kasi meron, di ba, familiar naman kayo, no? Doon sa before, there used to be an understanding by design. Tama? Yes po, sir. Okay, Wiggins and McTighe. Tapos eventually this developed into schooling by design. So ours is a Catholic school, so we design it now, we always design the school aligned with the spirit that is inspiring the church. At ang tema ngayon, Sir Perry, ay, di ba, Synod on Synodality. Yan po, So, sir. tapos na yung panahon na sabi mo nga kanina, no, na ang nagdi-decide lang yung sa taas. Kasi sa schooling by design, all stakeholders have a say in the educational process. Kaya ini-involve natin itong mga students natin sa CSBN na even if they are children, they are technically minors, kasama sila sa process of how they want to be schooled, how they want to be educated. At part ito yung development ng kanilang skills. Na ang school life is not just about studying, textbook, assignment, quizzes, but also about developing their personality, Yes po. their skills, the 21st century skills, kasi we want the best for them kasi this is a very challenging time. So, kailangan handa sila harapin yung mga challenges of the 21st century VUCA world. Yan. Yes po, sir. So, Ang are ganda. we in the right track ba, Ma'am Charmaine, as a guidance associate? Sa Of tingin mo? course, sir. Oo. We are on the very right track po. Kasi, sir, ano yan eh, pag prepare kasi natin sila na ma-explore yung mga skills nila, magagamit nila yan in the future, pag naging adult Yes. na sila. And Oo. yun na naman, sir, hindi naman, pag naging adult tayo, hindi lang naman yung mga academics yung ginagamit natin. Actually, di ba, sir, more on mga skills na nagagamit na natin, yung mga communication, maganyan, resiliency, yan yung big part of our adulthood. Yes, at saka, ang ganito kasi naalala ko parati, syempre, ang ating chairperson ng Evangelization and Christian Formation sa School. Kilala mo ba, ma'am? Kung sino yung ating chair dyan? Sir Perry. Oh. Siya yung isa sa, ever since pumasok ko dito in 2010, April 16, parating sinasabi ni Sir Perry, pinapaalala na the school is the evangelizing
arm of the church. Tama ba, Sir Perry? Yes po, sir. Oo. Correct po yan. Kaya nga tinutukso ko siya kahapon, kailan pa siya mabibiatify? buhay pa bibiatify. Kasi we need to prepare our learners to be evangelized so that they can be evangelizers. At ang maganda to, Sir Perry, Ma'am Charmaine, I think we are on the right track. Alam niyo bakit? Tanong niyo kung bakit. Bakit, sir? Bakit po, sir? Kasi sunod-sunod yung blessing. Do you know why? Tiningnan ko yung data on enrollment kahapon. Hindi tayo masyadong aggressive. Of course, sila Ma'am Charlotte, together with Sir Joel, nag-visit tayo sa mga public schools. Alam nyo bang nasa nearing 400 ng enrolled learners natin ngayon? May 29 pa lang. Tama? Yes po. Yes po, Hindi sir. pa Hindi pa nagbabakasyon. Hindi pa tayo Wala pang bakasyon, hindi pa tatapos. Tapos compared with the data last year, wala pa tayong 200 on the same date. Pero ngayon, nasa close to 400 na. So, ibig sabihin, hindi tayo nagmamayabang, blessing ito. Siguro, meron tayong ginagawang tama na nakaka-attract sa mga people who do not actually belong to us kasi mga bago itong pumapasok. Yung iba naman, mga old-timers na siguro nakuha natin yung tiwala and thank you so much. We appreciate. Pero at the same time, we still need to announce na enrollment is ongoing. Huwag po patumpik-tumpik kasi 1,310 lang po ang maximum capacity ng ating school. So you need to enroll as fast as you can with a 10% discount until May 31 na lang. No? So, May 31 talagang ang dami mangyayari sa May 31. Marami talaga, sir. Tatapusan na exam. Tapos na exam. Tapos na rin yung 10% discount. Tapos may concert pa. Yan. Tatapusan na ng Flores de Mayo, Sir Perry. Yes di po, ba? tatapusan po yan. Mga sagala-sagala sa mga parishes. Pero tayo, Sir Perry, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin Wala po tayong tayo. katapusan. Wala po. From Charmaine, ano? Kasi nandito po yung mission. Okay. Mission. Yes. Meron pa bang announcement, ma'am? Sige, Sir Yun. Perry. Yun nga po, sir. Maganda po yung natin. We are on the right track. Even po sa diocese, ang ginagawa ni Bishop po ngayon, na umiikot po siya sa lahat ng parishes, yung parish visitation, para pakinggan, no? Pakinggan yung boses noon, upuan niya, no? Ganon. I really appreciate na yan yung sa diocese, among the dioceses, ito po yung parang nakuha niya yung message ni Pope Francis. Yes, si Bishop Gaa. No? Si Bishop Gaa. Tapos yung, syempre, yung mga learners din natin, sir, na dinala mo sa Missionaries of Charity ba yun? Yes po, sir. Kwento mo naman briefly para alam ng mga viewers. Yung mga grade 6. Na-late ka pa naman noon sa portal. Portal. Wala ko dito kasi na-late dahil wala. Imagine mo, wala tayong even po sa mga naghatid sa kanila yung 2 van, free po yon, no? At yung mga plans doon, sir, ang nagustuhan doon, ang tinanong ako ni brother, no? Abinash, no? Si brother Abinash doon sa Missionaries of Charity. Sabi niya po, kakaiba itong bisita ngayon kasi nalaman niya na mga bata ang nag-prepare, plan, and then sila rin po yung nag-ambagan para may mabigay doon sa pag-snack. Grade 6 yan, grade 6 po. Wow, sir. talaga Both naman. understanding and yung prudence po ng mga grade 6. Tapos ngayon inabangan ko yung sharing moments sila kasi naiiyak sila doon sa encounter nila nang tinatanong nila yung mga elders, sir. So that's Yan empowerment, no? Yes po, sir. Pag binigyan mo ng pagkakataon, Yes. doon They can talaga also be missionaries. Yes po, sir. They Yun can po. be evangelizers, no? Yun po nga, may mga realization na nga po. Yung isa nating teacher dito, sabi ng anak niya after that event, sabi, nanay, wag kang, don't worry po. Pag tumanda ka, bibigyan kita ng caretaker. Ang ibig sabihin, caregiver. Caretaker. So, in that realization itself, yun, yan yung gusto kong sa kanila mismo manggaling yung realization doon sa na-interview nila na mga elders, mga abandoned elders po doon. Galing naman, Ma'am Charmaine. Tindi, no? Kasi syempre, ECF head yun. Isip empowerment of the grade 6. At dahil po dyan, mga grade 6 ay in-empower at magko-complete na sila,
minamuti din ng ating mga grade 12 na maging memorable completion. Kaya may yearbook po tayo this school year. Yung yearbook na yan po, gawa ng ating mga grade 12 work immersion program together also with the Albert Tiglau's office na nag-provide sa atin ng pictures. Ang grade 12 po natin ay nag-design ng yearbook at niluluto na po yun. Hopefully by June, end of the month, or July, especially for those who pre-ordered already, kasi kailangan po pre-ordered para pagdating ng panahon na either end of June, i-release po yung yearbook na napakagandang gawa ng ating mga students, grade 12 po. So, supportahan po natin yung gawa, yung art ng grade 12. Ayan. So, yan po yung mga tinatawag na tuloy-tuloy po yung ating pagpapakita ng mga best features ng ating paaralan. Yes. Ikaw pa, Mama Charmaine, nagloto ko at ay may... Okay, sir. Ano Hello. na lang tayo? Okay. Okay. So, ma'am, may any announcement pa ba? Yan, Wala tuloy-tuloy. Abangan nyo po dito yung mga announcement mo sa ating FB page, Colegio de San Bartolome de Novaliches. Yung mga kaganapan po after nitong year-end ceremony. Mayroon tayong mga summer camp, no? Yun. At tuloy-tuloy po, yes po. Tuloy-tuloy po yung ating pagguhon ng mga skills and talents ng ating mga bata. Okay. So, that's it. Okay, for sige. today's- By the way, paubos na po yung tickets natin sa concert. Magmadali na po kayo para ma-purchase na. At si Ma'am Charmaine, siyempre, dito na niya kakantahin yung song niya sa concert. Dito na ako magka-concert, sir. Okay, sige. Charmaine. Okay. What? In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye and see you next week. Closing prayer. Healer and Redeemer God, thank you for your incredible influence in our lives and for the positive things that you have done for us. We are grateful that you give us hope in the darkest of circumstances and empower us to serve your objectives. We appreciate all of your love and concern, your grace and your mercy. Thank you for your constant presence and promise to never abandon us. We sincerely appreciate that you sacrificed so that we might live in freedom. Forgive us when we do not express our gratitude to you enough for who you are, what you do, and what you've contributed. Help us to focus our hearts and minds on you once more. Refresh our spirits and infuse us with your pleasure and happiness. You are needed today and every day because we adore you. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. Amen.